I may not know what is or why, but now so often fearless high, but who is in this world, the Lord knows why, and rest in the presence the Lord knows why. These things are all Tayo natin tumayo. Salamat to. Mga kapatid, todo ingat kayo sa mga karamdaman. Todo ingat tayo sa panahon ito na uso ang influenza-like illnesses. Pero wala po tayong pandemic. Hindi po magla-lockdown ng Pilipinas. Pangkaraniwan lang po sa panahon ng bagyo, on and off ang ulan. I'd like you to open your Bible sa Matthew 14, verse 30 to 31. Matthew 14, 30 to 31. Punuin natin ang salita ng Diyos ang buong building. Amen? I'd like to speak on the subject, the baggage of doubt. Yung pasanin mo ng pag-aalinlangan. Tulungan tayo ng Diyos ng umaga na mai-correct ang ating mga pagdududa sa Panginoong Diyos. Matthew 14, begin verse 30. Datapot, pagkakita niyang malakas ang hangin, natakot siya at ang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabing, Panginoon, iligtas mo ako. 31. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo magsiupo.
Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin. Amen? Sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas. The baggage of doubt. Sabi ng Bible sa uli, O thou, O little faith, wherefore didst thou doubt? Bakit ka nag-aalinlangan? Ewan ko natin naging yung term na the benefit of the doubt. When you hear the phrase, give them the benefit of the doubt, ibig sabihin, huwag kang agad hatol ng konkreto, medyo, tingnan mo muna. Di ba, sabi nung isa sa akin, alam ba yan si Pedro? Magandang lalaki yan na babaero. Sasabihin ko, I just give him the benefit of the doubt. Yung magandang lalaki, hindi ko na pagdududaan yun. Pero pagiging babaero, teka, mag-iisip-isip muna kaya ako. Di ba? So, ano yung ibig sabihin? Di ba, sinabi, magkakaroon ng epidemic, pandemic, maglalaklo naman ng Pilipinas dahil sa influenza-like illnesses. Oops, benefit of the doubt. Huwag nyo agad na, nako, nakakatakot, maglalaklo ka. Wako, pagdudahan nyo muna ng konti. Dahil, baka, fake news. Ang dami ho yan sa Facebook. Artista, mukha ng mga tao, kakilala nyo, tapos nagsasalita ng mga product, iba naman pala yun. AI, mga kapatid, sobrang bagsik ngayon. Tataka ka, ipopromote ng kung sino-sinong kilala nyo, bibili kayo ng product, hindi naman pala sila yun. Naloloko. So, huwag nyo agad paniwalaan, o huwag nyo agad na negatibuhan, o lagyan nyo agad ng positive. Medyo, aralin nyo muna. That is the benefit of the doubt. Mag-alinlangan muna kayong konti. Masama ba yan? No. Hindi ho. It will give you a safer posture. Pero mga kapatid, John 20:28, may mga bagay na hindi mo na kailangan pagdudahan. John 20:28. Okay? Basa. Sumagot si Tomas at saka sinabi, mga kapatid, pag yan sinabi ng Biblia, huwag niyo pagdudahan yan. Mag-usap tayo. Amen? Pag sinabi ng Biblia, si Kristo Diyos, huwag niyo na pinokontra yun. Kaya huwag kayo pupunta sa iglesia na kayo maniwala kay Kristo bilang Diyos. And I say it right. Ang iglesia ni Kristo ni Manalo, hindi naniniwala si Kristo Diyos. Ilan ang turo nila eh. At hindi po ako naninira. Huwag kayo maniwala sa mga relihiyon na nagsasabing umanib kayo sa amin para kayo maligtas. Wala sa Biblia yun. Na nagligtas na sa magitan ng panampalataya kay Jesus. Amen? Pasensya na kung meron tayong mga kaibigan dito. Pero hindi po sinabi ng Biblia, si Kristo, tao lang. Si Kristo, tao, kasi nagkatawang tao. Okay, John 1:1, John 1:14, given na yan. So yung mga bagay na sinabi ng Biblia, huwag na huwag niyo pagdududahan. Huwag kayo mag-aalinlangan. There are things that are already fixed. Okay? Pero, kung ba't naman tayo mga tao, ang galing nating magduda kagad sa sinasabi ng Diyos. Pero ang isang seryosong tao sa buhay, ang isang tao ang isip ay puro kasiguraduhan. Although meron siya mga pagdududa minsan, tandaan niya, sabi niya, doubt is to the spirit what pain is to the body. Kumbaga, pag ikay nagduda, lalo sa mga bagay ng Diyos, parang warning sign na may problema yung espiritu mo. Listen, pag meron ka naroon na masakit ng katawan, yan, ano man, sakit ng katawan, ulo, ibig sabihin, may warning sign sa iyo na may problema sa katawan mo. Amen? Okay, sundan niyo mabuti. So yung doubt, yung pag-aalinlangan natin, maaaring warning system niya ng Diyos na may problema kasi yung pananampalataya. Pag sinabing, ligtas ka ako? Ba't ligtas ka ba? Ikaw ba, sigurado kang pupunta ka sa langit? Pagka pinagdadahan yun, sa kanya kayo sumampalataya, kayo kanya sa Diyos, may problema ka. Sinabi ng Bible, doon yung sa John 15, verse 13 yata yun. Sa 1 John chapter 5, verse 13. Yan yung sinabi ng Bible. Okay, basa. Malakas. Ang isinulat ko sa inyo upang inyong malaman
na sa mga bagay. Mga kapatid, sabi ni John, di ba John, itong mga bagay dito sinusulat ko sa inyo. Itong mga bagay dito sinusulat ko sa inyo para malaman mo na ikay may buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Ano madaling paniwalaan? Yung sinabi ng Bible na yan? O yung sinabi, upang malaman mo na baka sakali may buhay na walang hanggan ka. Ganun ba nakalagay? Na baka sakali. Isunod ko ito sa'yo para baka sakaling malaman mo. Hindi natin tiyak na meron kang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang ganun sa Biblia. Ang nakalagay sa Bible, itong Biblia sinulat sa inyo, ipinababasa sa inyo, ipinarinig sa inyo, para malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Parang titulo ng lupa. Bumili ka ng property, nakalagay sa pangalan mo, itong papel na ito, patunay na ito ay iyo. Ikaw may-ari ng lupang yan. Patunay yan. Ang Biblia patunay, ikay anak ng Diyos. Kasi sumampalataya ka. Hindi dahil sa ikaw nauntog lang, o nagpabautis mo lang, o matid ka lang, ikay may buhay na walang hanggan, dahil nanampalataya ka sa anak ng Diyos na si Kristo. Okay, clear? Amen? So, sinasabi natin mga kapatid, pagka tayo nagkaroon ng mga pag-aalilangan sa mga bagay na sinigurado ng Bible, na konkreto, yun ang problema. Sabi ng isang author, maraming Kristyano ngayon, may audience ako rito. Ayan na siya. Maraming Kristyano ngayon, ang may duda sa kanilang mga ginagawa, nakatatakot, ang kanilang mga gawa, nagdi-disqualify na sila ay alagad ni Kristo. Okay, ganyan lang yan. Okay. Yan ang welcome ni Raha sa amin. Kapag tayo po ay may alinlangan sa ating pagsamba, pananampalataya, medyo sablay ang ating ginagawa sa Panginoon. And you will feel insecure. And you will feel unstable. Pag sinabi ng Bible, paniwalaan niyo. Amen? Huwag yung pagdudahan. Pero pag sinabi ng mga tao, of course, kaya nga sabi ng Bible sa Acts 17:11, kung tama yung verse, pakibasa natin nila yun. May mga religion pupunta sa inyong bahay. Mga religion, hindi Baptist. Pupunta sa inyong bahay, may dalang Biblia kuno. May dalang mga kung ano ng mga bagay. Sinasabihan kayo ng alam niyong lihis sa Biblia. Huwag niyo agad paniwalaan. Dapat kayo ay maging kagaya ng mga taga Berea. Ano basa? Church basa, begin. Okay, kaya naral kasi tinanggap niyo sa tanan ng Diyos at yung Bible na tinanggap ninyo, binabasa niyo araw-araw, sinisiyasat niyo. Tiyakin niyo sinasabi ng tao, nakasulat sa Biblia. Iba nga nakasulat sa Biblia, pero pinilipit naman. So kaya kailangan niyong gabay ng Diyos. Okay, patungkol sa kaligtasan ninyo, ang tanong ko sa inyo, tanong sa sarili niyo, pag namatay ba ako, sigurado ba pumunta sa langit? Ano sagot niyo dyan? Bahala kayo kung ano sagot niyo. Pero kung hindi pa kayo tiyak, ano gagawin niyo? Kung mamatay kayo mamaya, kung di ba tiyak na kayo pumunta sa langit, ano gagawin niyo? Mga kapatid, pag lumalakad sa tulay at lumalangit-ngit, ang babagsakan ng bangin, ano gagawin mo? Hindi ka sigurado ron. O magawa ka ng paraan, umalis ka na dyan. Di ba? Nailigtas mo sarili mo. Kung nagtututo ka sa kaligtasan, meron ka ngayon. Tiyakin mo na sumampalataya ka sa Panginoon. Kung tunay ka nagsisi ng kasalanan, sumampalataya sa Panginoon, sinasabi ng Biblia, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Pupunta ka na sa langit. Huwag ka na magduda ron. So, John 10, John 10:28. Huwag niyo pagdadaan ang inyong kaligtasan kung tunay kayo sumampalataya. Huwag niyo pagdadaan ang inyong seguridad ng kanyang kaluluwa dahil si Kristo may hawak. John 10:28. Ano basa? At sila ay okay, 29.
Ang aking Ama na sa kanila ay okay. Diyos may sabi, maagaw ka ba ni naman sa kamay ng Ama? Sagot, hindi. Walang sino makaagaw. Walang tao makaagaw sa iyo na ikaw nasa kamay ng Diyos. Verse 28 mo ulit. Ganun yung sabi ng Bible. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan may katapusan? Wala. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo malilipol. Hindi kayo aagawin. Ninuman sa kamay ko. Mga kapatid, kahit ikaw mismo may katawan, hindi ka makakalis sa kamay ng Diyos kung ikay tunay na ligtas. Amen? Isa ka pa. Ba't nagdududa ka pa? Pag nagdududa ka, baka talaga hindi ka Kristiyano. Mabilis lang ito, mga kapatid. Number one, the person. Let's take, for example, Peter. Ito, binasa natin kanina, Mark 14 o Matthew 14. Si Peter, ayon sa legend, siya raw ang first pope. No way. Hindi po first pope si Peter. Hindi siya nakarating sa Rome. At si Peter hindi pwede maging pope. You know why? Kasi meron siyang biyanang, may lagnat. Ba't ka may biyanan? May asawa ka kasi. So, ang pope po ng asawa. Okay? So, Peter was never been in Rome. Hindi po siya ang first pope. Pero siya ang alagad ni Kristo, Kristiyano, pero mabora, matabil. Si Peter po ay isang pabida. Ano ba tawag doon? Paepan. Siya po yung tipong, ako na. Ganun siya. Kaya walang nodal moment with Peter. Pag meron gawin, ako na. Lagi siya tapo na. Tiri po sa Matthew chapter 14, 22, sa verse 22. Ito na, habang inuroon lang ating ni Kuya Joe. Tira niya ha. Sa Matthew 14, 22 and following, pinauna sila ni Kristo sa kabila, sa dagat, at si Kristo ay pupunta sa isang lugar para mag-pray. Habang sila sa gitna ng dagat, bumagyo. Bumagyo na malakas. Okay? Pero ito muna nangyari. Pinakain nila ang libo-libo mga tao, 20,000 of them, mula sa milagrong ginawa niya, 2 isda, 5 loaves of bread and 2 fishes. At walang makapagtatanggi, gumawa ng himala sa Kristo, nagpakain ng marami. Okay, sa verse 13, okay, nagpakain siya ng marami, hindi na may deny. Sa John 6, okay, John 6, 14, pinakita ni Kristo dito yung kanyang pagiging makapangyarihan. Basa, kaya makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, kanilang sinabi, ito nga ang propeta na paparating sa mundo. 15. Basa. Noong pa man, hinahangad na ng mga tao, gawin na kagad siyang hari. Minamadali nila kasi parang tingin nila, ito na pag-asa talaga natin. Pero hindi pa panahon. So sabi ni Kristo, hindi pa panahon. Kaya nung balak siyang gawing hari kagad, although siya talaga ang hari, amen? Hindi pa takdang panahon, lumayo muna siya. Okay? He is the sovereign God. Okay, verse 22. 22. Na Matthew 14, verse 22. Okay, ano sabi ni Kristo? Pinagmadali niya ang mga alagad, magsilunod sa daong, mauna na kayo sa kabilang ibayo. Okay? Pinakikita rito mga kapatid, sinusunod siya ng mga alagad. At nagpunta sila, tumugon sa utos ni Kristo. Bakit to? Kasi meron siyang gagawin. Okay? Sa verse 24, may pakikita si Kristo sa kanila. Okay, basa. Datapot, hinahampas ng mga alon, salungat sa hangin, matindi ulan, matinding bagyo, malalaking alon, mga kapatid, sa paligid. Okay? Nagkaroon destruction. Anong oras yan? Verse 25. Ika-4 ng pagpupuyat. Pagkita niya na alas 3 hanggang alas 5 ng umaga. Okay? At doon nakita nila habang sila nasa gitna ng dagat, hinampas malaking alon, malunod-lunod sila, mamatay-matay sila sa takot. Ano nakita nila mga kapatid? Naparoon siya sa kanila at sabi, lumalakad sa ibabaw ng dagat.
nung makita ni Kristo, hirap-hirap yung maalagad, natatakot, manunod na, bumaba si Kristo, lumakad sa ibabaw ng dagat. Amen? Ano nangyari? 26. Basa. Sila, takot sila. Namamatay sila. Tanda nyo, sanay sa languyan yung mga yan. Pero natatakot sila sa bagyo. At lalo pa sila natakot na may nakita silang. Ano nakita nila? Yung kuya ba ng PBB? Hindi. Ay, mundo! Ay, may mundo! Di ba? Parang drama, no? Mga kapatid, nakakata sila ng multo. Totoo nga kaya yun? Ano sabi sa verse 27? Basa, natapwat? Laksan niyo yung loob. Ako nga. Huwag kayo matakot. Amen? Yung sa tingin ninyo, walang tutulong sa inyo. Yung tingin sa inyo, sa mananakot sa inyo, yung pala tutulong sa inyo. Amen? Yung kinatatakutan nila, siya pala tutulong sa kanila. Yung mga dagat, ulan, bagyo, alon, na lumulukob sa kanila, tinatapakan lang ng Diyos natin, kapatid. Nasa palang ni Kristo. Ba't ka matatakot? At dahil sa walang santiwala, nag-aanilangan na sila, sa Diyos na nakikita nila, ang tingin nila mundo. Mapat ganyan tayo pag nag-aanilangan tayo. Pero ang Diyos, hindi ka magagalitan na gano'n lang. At ano sabi ng Bible sa verse 28? Tinan niya, eto na si Pedro, si Boy Epal. Ayun naman siya, oh. Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ko dyan. Si ibabaw ng tubig. What? Talagang sabi niya, oh, ikaw pala yun, Lord. Sige, papuntahin mo ko dyan. Ikaw ako talaga yan. 29, ang sabi. Halika! Okay, hindi ang ganda, no? At lumunsan si Pedro sa doon, lumakas sa ibabaw ng tubig, nakatingin siya kay Jesus. Nakatingin siya, pumunod siya kay Jesus. Okay, ano sumunod? 30. Datapwat, pagkakita niyang lumalakas ang hangin, natakot siya, at nang siya'y malulubog. Okay, listen. Nakalakad siya sa bawang tubig, siya lang at si Kristo ang lumakad sa bawang tubig. Nakalakad siya, nakatingin siya kay Kristo. Nung inilis ang paningin niya kay Kristo, tumingin siya sa mga bagyo, problema, pinakita ng mukha ng Diablo, ginansan, eto tingnan mo, problema, sakit, karamdaman, lahat. Nung inilis niya ang paningin niya sa Diyos, lumulubog siya ng tunti. Meron bang ganon? Magalis ka ng bato sa dagat, bakit mo lumulubog dahan-dahan? Walang ganon. Slow motion yun. Pero siya, pinapakita pa rin siya sa kanya ng Kristo, sige, kahit na ininsulto mo ko, ninayo pa rin sa akin, lulubog ka dahil sa kasalanan mo, dahan-dahan pa rin kita papalubugin. I will give you a chance na magbalik loob sa akin sa pananampalataya. Habang lumulubog sa dahan-dahan, ano sabi niya? The shortest prayer sa Bible, Lord, save me. Ayan sabi sa English eh. Apat pa nga sa Tagalog eh. Sa English, Lord, save me. Nung lumulubog siya, dahil nag-alinlangan siya, nagduda siya, ibinigyan tingin sa Diyos. Isang dapat, Lord, save me. Ano ginawa ng Bible? Sa verse 31. Basa. Pagdakay, iniwat ni Jesus, ang kanyang kamay, hinawakan siya, ang unti ng panampalataya mo, Pedro. Ba't ka nagduda? Ako na nga to. Parang siya sabi ko sa iyo kanina eh. Sabi ko, survey lang to, magpasa kayo ng, sagutin lang to. Ano yung reply niya? Sana totoo. Mga kapatid, hindi naman yung taong kaya naglagay nun eh. Hindi naman taong grasa nagsabi nun eh. Pastor Fred de Guzman nagsabi. Tapos sasabi mo, sana totoo. Sabi lang ginawa ng Diyos sa kabutihan, sa lahat ng kagandang asar, magandang bagay. Tapos ano sagot mo? Sana totoo. Nakakainsulto yun. Para kay Kristo, nakakainsulto ka. Eto na nga ako, nagduda ka pa? Bakit? Inilaw mo si Ispo sa akin eh. Tituwala kasi sa akin, pa rin mo sa akin. Yan ang nangyari sa'yo. Sino ba tatawagin mo? Ako pa rin eh. Di ba? Hindi na sinabi, nung nagiinom siya, nagdidisko-disko. Sayo siya. Nung mamamatay siya, sabi niya, disko. No! Sawag-tawag niya, disko. Amen?
Diyos ko, sino tumawag? San Miguel, Arcangel, amen, magkademonyo, mamamatay na kundi. At tinatawag ng mga tao yan, pagkatapos maglasing, magwasak ng buhay. Sino tinawag? Si Malboro, si Hope, hindi ako. Si Kristo rin eh. Ang maswanan, pinagdudulan si Kristo. Diyos ko, bakit mo ko ginaganito? Sabi ng Diyos siguro sa ating salita, mali ko sa'yo. Nilapastanan mo ko, nilayasin mo ko. Tapos sabi mo, bakit mo ko ginaganito? Ikaw may gawa yan sa buhay mo. Huwag niyo pagdudulan ng Diyos. Pangalawa, the principle. Hindi lang the person. Ang pagdududa, pag-aalilangan, normal. Walang masyadong problema dyan. Naunawaan ng Diyos yan. Pero alam nyo, huwag niyo panatilihin yan pagdating sa salita ng Diyos. Huwag na huwag kayo magdududa sa salita ng Diyos. Mark 9:23. Mark 9:23. Basta kayo alam yung plano ng Diyos, alam yung gusto ng Diyos yan, alam yung gusto ng Panginoon mangyari yan. Mark 9:23. Ano sabi ng Bible? Basa. Tiyo sa English, ang ganda niya lalo, sa English. If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Pag maniniwala ka lang talaga, huwag ka magdududa. Lahat ng bagay, mga kapatid, hindi sabing few things, some things, little things, no. All things are possible to him that believe. May mag-asawa, nagpipray sila, nakatalikod sa higaan, nagpipray tahimik. In Jesus' name, amen. Pagharap ka ng ganon, nagkasabay pa. Tutugunin kaya ng Diyos yun? Nag-pray ka pa. Di ba? The principle is this. Huwag na huwag niyong pagdudahan ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayo mag-aalinlangan. Yung footprints in the sand, ayaw ko, nadinig nyo na yan. Sabi niya, Panginoon, isang araw, lumalakad tayo sa karagatan. Kasama mo ako, naglalakad tayo, maganda buhay. Ayaya ko, okay lang. Pero Lord, bakit na nagka-problema ako? Dati, dalawang set ng footprints. Baka sa paa mo, baka sa paa ko. Maganda buhay. Nagka-problema ako, nagka-problema, pagsubok. Basta titignan ko yung yapak, iisa na lang. Ba't parang iisa na lang ako nung ako nagka-problema? Di ba ganyan tayo? Feeling niyo iniwan kayo ng Diyos? Hindi kaya kayo nang iwan sa Diyos? Ha? Kaya ka nagkakaproblema dahil kayo nang iwan sa Diyos? Kayo sumuhay sa Diyos? Tayo ang lumapastangan sa Panginoon. Tapos pag nakita nag-isa ka, sinisisi mo Diyos. Sabi niya, Panginoon, bakit isa na lang ang paa dyan? Isang set na lang. Ba't mo kayo iniwan? Anong sabi na sa kanya? Anak, hindi mo bakas na pa yan. Bakas na pa ako yan. Eh, nasan ako? Karga-karga kita. Madalas tayo ganun. Sinisisi na talaga ang Diyos. Sa kapamakan tayo may gawa. Pero sa lahat ng iyon, ang Diyos hindi kayo iniwan. Hindi kayo pinabayaan. Isang babae, napakasama niya isang magaling sundalo. Napakabuting tao. Masaya siya na mabuhay. Sa malungkot na pangyayari, nagkasakit yung bayan, nabulag siya. Tumig na yung sword, nabulag siya. At sabi niya, naku, paano na tayo? Huwag ka magalala, gagabihan kita. Hindi kita papabayaan. Hanggang sa nakarecover, pero bulag siya. Pero tutulong kita, ihatid kita sa trabaho mo, sa bus, wala sa sasakyan. Hanggang sa, ito gagawin mo, ihatid sa office mo. Hanggang sa, matagal pa noon. Inihatid sa bus station, sumakay sila. Ito gagawin mo, sa office. Pero sabi ng lalaki sa kanya, mahal, anytime baka tawagin ako sa trabaho. Kailangan masanay ka na. Ihanda mo sarili mo. Oo, sige, ihanda ko sarili ko. Nasasanay na siya kasama asawa niya. Bus station, sakay sa bus, sa nuupo, sa bababa, pakpalan sa trabaho, hanggang dun. Nasanay na siya, sabi niya, mahal ko, susubukan ko. Kasama pa rin siya, pero siya na siya isa. Hanggang siya, nagagawa na niya. Sa araw na ba tayo sulat mula sa gobyerno, tinatawag ka po, baka na magsilbi sa bayan. Sabi niya, mahal, malungkot man ako, masakit na sa kalooban ko, kailangan magsilbi sa bayan. Sige, kaya ko na naman. Wala na asawa niya, siya uli, bus station, bus, office, etc. Matagal, 2 weeks, 1 month.
Sa araw, pagsakay ng bus, sabi ng driver sa babae, Ma'am, pasensya na po kayo ha. Bilib na bilib ako talaga sa inyo. Sanay na sanay kayo kahit na wala kayong paningin. Oo naman. Pero ma'am, hindi po ako na nabibilib talaga. Nabibilib ako. Lagi kayo may kasama. Hindi niyo kiniiwan. Hanggang sa office niyo, hindi naman sen. Lagi may nakasunod sa inyong lalaki. Buka ka lang, iniwan siya ng asawa niya. Pero yung pala nakagabay, ang asawa niya. Ganun din Diyos sa ating buhay. Sa tingin mo, walang Diyos sa iyo. Kasi binalat ka na ng alinlangan. Sa tingin mo, walang nakikinig sa yung Diyos. Kasi binalat ka na ng pagdududa. When, for all you know, God is the one helping you each step of the way. Ginagabayan ka niya. Binabantayan ka niya. Remember the last time, munti ka namatay. Pero di ka namatay. Bakit? May alin sa pinala para ingatan ka ng Diyos. Huwag kayo magduda sa Diyos. Huwag niyo pagdadaan ng Panginoon. Bagamat meron sa mga gabay na masakit, pananalitang hindi niyo nais, just to train you and to help you. Tapos na po ako. Huwag niyo kakalimutan. Ang Diyos ang nagpala, ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos ang gagabay. Let me give you a short story. Nung hindi pa uso mga gadgets, ay bumili siya ng, ano ba tawag doon? Barometer. Ano niya kung anong barometer? Sinusukat niya kung ano bigat ng hangin, etc. So, bumili siya sa isang lugar at tinestin niya. Okay, uwi siya. Malayo. Mga 5 kilometro layo. Pagdating sa bahay, yung barometer, bumago, nakalagay siya ron, malakas ang hangin, bagyo, unos. Sa hurricane, unos. O paano gumana? Naku, sira yata ito Balik siya ron. Sabi, sira ito, sira. Oh. Mandar, pero pa, sa namin gumana. Para electric pan dyan. Mandar, na ay gumana. So, patang mo to. Sabi, sir, hindi po. Sir, hindi po. Saan nakaturo ka kahapon? Sa hurricane, sa lugar namin. Hindi po matino yan, bago po yan. Eh, ba't pag dito, gumagalaw siya. Hindi, bago po yan. Subukan niyo ulit. Pag uwi niya, pagdating sa bahay niya, wasak na wasak ang paligid. Wasak na wasak lahat. Pati bahay niya. So, totoo yung sinasabi ng barometer, may hurricane. Mga kapatid, totoo sinasabi ng Biblia. Amen? Teka. Meron pala akong babayaran na, nakalimutan ko. It's your senior moments. Liga. Sandali Dito. Ito barkada ko to ba't tawa ka ng tawa? Hindi, hihiram ako. Pero mo ng pera. Ayun lang. Magkano pera mo dyan? Ha? May babayaran ako Pansa pa natin maniningil Pero 1,000. Wala. Patay. Sige nga, baba ka na. Tingnan bag mo, Bible mo, tingnan mo nga. Yung Bible, tingnan mo nga. Walang pera dyan? Deliver ito Bible mo. Bag. Hindi ko lang kung ito si Pento, barkada ko talaga ito Walang pera? Sa wallet? Wala ka rin wallet? Paano magkakapera? Ay, tandaan niyo, kasi magkapera, mag-wallet kayo. Sabi ng Diyos, wala akong wallet, paano magkakapera? Gusto magkaroon ng pagkain sa bahay niya, magkaroon kayo ng rep. Hindi. Wala pera? Sa bulsa? Wala ka rin bulsa. Ay, tinan mo, baka meron dyan. Tinan mo. Dito. Ito ang pwedeng paglagyan. Tinan mo ang buti. Tinan mo nga. Tinan mo, baka din meron. Diyan ka nag-iipit siguro ng pera. Baka love letter. Tinan mo. Ako na ballpen mo. Buksan mo. Tinan natin. Bilis. Wala na akong oras. Nagugutom na ako
Oh, Pedro, sinasabi sa'yo eh. Wala kang pera. Magic. Pera mo muna ako, please. Pera mo muna ako. Totoo, wala kang pera eh. Pera mo na. Pera ba? Pera. Pera mo na ha. Ayos. Pera mo na. Bigay, pera. Bigay? Bigay mo? Bigay mo sa akin, pera mo. Hindi, pahirmin mo ko, bibigay mo sa akin. Bibigay mo sa akin. Akin na lang. Saksi kayo ha. Sige, thank you, Peter. Palabakan si Pedro. Kunyari, wala daw siyang pera. Meron naman pala. Alam mo, ba't ko alam may pera ka? Ako naglagay nun eh. Totoo, tama ka, Ate Narcisa. May himala ang Diyos inyo araw-araw. Wala lang kayong tiwala sa Diyos. Yung kayo buhay, pagkagising sa umaga, magpasalamat na kayo sa Diyos. Yung hininga nyo, kalakasan, pasalamatan nyo Diyos. You have a family, you have a church, you have a wife, mga kapatid, pasalamatan nyo sila. Mga milagro ng Diyos sa inyo na meron kayo. Huwag niyo pagdudaan ng Diyos. Sana po, maging lesson sa inyo yan. Salamat sa 1,000 brad. Tayo tumayo. I'll show you a video after this. Pero tayo muna yung manalangin. Huwag kang maglapit, babalik ko sa'yo.